Anong hiwaga mayroon sa highway ng Hasaan, Misamis Oriental? Magandang gabi, bayan. Ngayong gabi, kami muling makikiusap sa mga matatakutin na huwag munang manood sa ating episode o kaya'y sama-sama kayong manood sapagkat hindi lamang kwento ng multo, taong itim, kapre at white lady at iba pang maligno ang sasa inyo. Ayon sa mga residenteng naninirahan, ang may 200 taon ng puno ng balete at malaking puno ng mangga ang siyang nagsisilbing palasyo ng mga engkanto. Binabalot ng hiwaga ang mga punong ito na kinakikitaan ng kapre, lalaking itim at white lady na nasa kabaong na itim. Narito ang makatindig balahibong kwento ng mga nakaranas makaengkwentro, ang mga engkanto. Ayon kay Mang Rosario Yaiso, 72 taong gulang, naging gawin na niya na sa tuwing sasapit ang alas 10 ng gabi ay lumalabas siya ng terrace ng kanilang bahay at nagpapahangin. At mula sa terrace ay abot-tanaw naman niya ang highway. Natsyetsyempohan din ni Mang Rosario ang pagdaan ng Ceres bus na minsan ay humihinto sa harapan ng kanilang gate at dito niya madalas makita ang isang batang bumababa. Ang pagsulod radiyan, pagsulod siya mga alas 8. Papasok siya sa loob ng bahay namin. Sulod. Tapos dadaan lang yung bata dyan. Tapos mawawala sa puno ng mangga. Hindi ko na pinapansin yung bata. Ang puno ng mangga kung saan nawawala ang bata ay nakapwesto malapit sa gate ni Mang Rosario. At kung minsan naman, kapag hindi nagpapakita ang bata kay Mang Rosario, 3 kabataang babae naman ang nakikita niyang bumababa ng Ceres bus sa harapan din ng kanilang bahay. Magabi, mahuno ang Ceres. Ang manaog mga babae, tulong ka po. 3 babae ang bumababa kapag humihinto ang Ceres dyan. Pupunta sa dagat yung mga babae at bigla na lang silang mawawala. Alam kong mga engkanto sila kasi biglang nawawala eh. Ang magkaibigang Larry Ebesado at Jeffrey Trasmonte naman na nagbabakasyon lamang sa bahay ng isang kaibigan sa ranas ding maengkanto. Bandang alas 11 ng gabi habang sila ay nagpapahinga sa terrace ng kubo ng kanilang kaibigan ay may narinig silang bus na huminto at ang sumunod. Parang may papasok dyan sa likod ng gate. Narinig namin yung sounds ng gate na nag-o-open, di ba? Tapos yung lakad, narinig rin namin. Mula din sa terrace kung saan sila nakahiga ay may naramdaman silang malamig na hangin na dumaan at pumasok sa pintuan. Kinilabutan ang magkaibigan dahil Naka-close yun. Nakalock. Nakalock yun. Bigla na lang, yung ganong siya. nakarinig din sila ng hinihilang kadena. Yung kadena yan. Nagdadala siya, pangadala. Iyon ang aming natandaan kung may babae ka, ay may pumapasok kasi yung kadena. At pagpasok sa loob ng kubo ay biglang bumukas ang radyo at walang hinto ang pagkurap ng ilaw. At ang sumunod nilang narinig mula naman sa banyo ng kubo, Shower, naka-on. Narinig namin yung tubig. Sounds ng tubig. 7 minutes to shower at saka ganun, lumalabas na siya. Lumabas na. Balahibo namin tumindig kapag andun yun. Sabi ni friend namin na may-ari dito na gano'n lang talaga yun. Pagtingin ko doon, merong malaking tao. Malaking tao na lakas yung katawan. Yung balahibo niya malaki. mabalasik ang mukha ng lalaking itim na may mga balahibo sa katawan at mukha na nang lingunin ni Alfredo. Bigla nitong hinawakan ang kanyang mga kamay at inilagay sa likod. Bilugbog ako. Tapos nawala akong malay.
Nang magising si Alfredo ay nasa isang malaking bahay na siya kasama ang lalaking itim. Yung bahay ng tulad ng isang palasyo, marami mga gamit. Yung mga plato niya, mga ganito mga kuhan. Ang lalaking itim ay kinukumbinsi siyang doon na manirahan dahil makakasama niya roon ang mga namatay niyang kamag-anak. At dahil tumanggi si Alfredo, sinabihan siya nitong bibigyan siya ng panahong makapag-isip. Yung sabi ko, uwi na ko. Sabi niya, ihatid lang kita. Yung dinamay namin, dyan lang kami, balik para uwi ako. Sa isang puno siya lumabas na ng kanyang lingunin ay 2 puno ng balete. Nagtatakbong umuwi si Alfredo sa takot. Ngunit nasundan pa ang pagpapakita ng lalaking itim kay Alfredo. Sa pilitan na namang isinama ng itim na lalaki si Alfredo at dinala sa puno ng balete at dito na sila naglaho.